Si Manong Julio ay isang magsasaka. Ang sinasaka niya ay palayan. Dito na niya kinukuha ang mga panggastos niya sa araw-araw. May 4 siyang anak na puro babae at ipinagbubuntis pa ng kanyang asawa ang kanilang bunso. Nasa elementary nag-aaral ang isa niyang anak at nasa kolehiyo naman ang 3 pa niyang anak. Isang midwife ang asawa ni Manong Julio, si Belma. Siya naman ang sumasagot sa tuition fee ng kanilang anak sa school. Madalas makikita mo si Manong Julio sa kanyang palayan dahil ayaw nitong padapuin sa maya ang kanyang palay dahil ayaw niya itong malugi. Madalas katulong niya dito ang kanyang kapitbahay na si Paring Romy. Medyo may katandaan na ito pero malakas pa rin. Nag-iisa na lang si Paring Romy sa kanyang bahay. Iniwan na siya ng kanyang pamilya sa di malamang dahilan. Hindi na rin inalam ni Manong Julio kung bakit hiniwalayan si Paring Romy ng kanyang pamilya dahil ayaw na niyang mangialam sa buhay ng ibang tao. May usap-usapan na dahil hiniwalayan si Paring Romy ng kanyang asawa dahil aswang daw ito. Hindi naman naniniwala si Manong Julio sa mga usap-usapan na iyon dahil wala naman silang pruweba. Si Paring Romy ang madalas utusan ni Manong Julio. Siya na rin ang nagbebenta sa bayan ng inaning palay ni Manong Julio dahil may sarili itong habal-habal. Pinagtatali-tali niya lang ito sa dulo ng kanyang motor upang magkasya ang 5 sakong palay. Kinagabihan, naghanda si Manong Julio ng mahabang wire, bumbilya at isang batya ng tubig. Dadalhin niya ito sa gitna ng palayan. Ito ang madalas niyang ginagamit upang mapuksa ang mga piste na kumakain sa dahon ng palay. Sineset up pa lang niya ang kanyang mga daladalang gamit. May napansin siyang isang nakayukong tao sa may dulo ng palayan. Nagtaka si Manong Julio dahil wala namang gumagawa paggabi sa palayan. Kaya inilawan niya ito ng kanyang daladalang flashlight. Nang tumama ang ilaw ng kanyang flashlight sa nakayukong tao, nagulat ito. Kumaripas ito ng takbo para itong baboy ramo. Agad niya itong pinuntahan at tiningnan. Nagulat siya sa kanyang nakita. Isang patay na baboy. Warak ang tiyan nito at putol-putol ang mga katawan nito. Agad niya itong inireport sa barangay. Marami na rin nagrereklamong mga tao sa barangay dahil nawawala ang kanilang mga alagang hayop na parang bula. Isang araw, nasa gitna si Manong Julio ng kanyang palayan nang biglang may narinig siyang isang sigaw galing sa kanilang bahay. Nang lingunin niya ito, anak niya pala ang sumisigaw. Manganganak na pala ang asawa ni Manong Julio. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanilang bahay upang tulungan niya ang kanyang naglilibor na asawa. Agad niyang inutusan ang kanyang anak na tawagin ang kumadrona. Malapit lang ang bahay ng kumadrona kaya mabilis itong nakarating. Habang nanganganak ang asawa ni Manong Julio, biglang pumasok ng hindi nagpapaalam si Paring Romy sa silid ng mag-asawa.
Nagulat si Manong Holyo dahil nakatitig lang ito sa tiyan habang naglalaway ang kanyang bunganga para ba itong takam na takam. Agad niya itong hinila papalabas ng bahay. Pinagalitan niya ito dahil sa ginawa niya. Nagsorry naman ito sa ginawa niya, nais lamang niyang tumulong. Pinatawad naman ni Manong Holyo si Paring Romy. Sinabihan niya lang na huwag mo nang gawin sa susunod. Tumango na lang siya at umuwi ng kanilang bahay. Maayos naman ang kanyang panganganak. Masaya si Manong Holyo dahil lalaki ito. Natupad na ang kanyang pangarap na magkaroon ng lalaking anak. Kaya laking pasalamat niya sa Diyos at sa kanyang asawa. Kinagabihan, maagang natulog ang magpamilya dahil may trabaho pa ito kinabukasan. Inutos niya na kay Paring Romy ang paglalagay ng isang batyang tubig sa gitna ng palayan upang doon dumapo lahat ng peste. Sinunod naman ito ni Paring Romy. Babayaran naman siya ng pera para gawin ang pinapagawa ni Manong Holyo. Mag-aalas 12 ng gabi, biglang nagising si Holyo dahil may narinig siyang kaluskos mula sa yero niyang bubong. Hindi niya na ito pinansin dahil baka nga mga pusa lang. Pero habang tumatagal, lumalakas ang kaluskos nito upang mabutas ang kanyang bubong. Bumangon na ito sa pagkakatulog upang tingnan kung sino ang nasa bubong niya. Lumabas si Manong Holyo para tingnan. Nang makita niya ito, isang malaking paniki ang nakadapo sa kanyang bubungan. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mahabang kawayan na matulis sa dulo, kung tawagin sa kanila ay bagakay. Agad niyang ginising ang kanyang asawa't anak sa kanilang pagkakatulog. Sa pagkakataon iyon, ang aswang ay hindi pa umaalis, kaya itinutok ni Manong Holyo sa butas ang kanyang daladalang matalim na kawayan upang tusukin ang aswang sa kanyang bubong. Pero napansin agad ito ng aswang, kaya hindi na ito natamaan o nadaplisan man lamang. Dali-dali itong umalis sa bubong ng bahay ni Manong Holyo at nawala na lang itong bigla. Hindi nakatulog ang pamilya ni Manong Holyo dahil baka bumalik pa ang aswang sa kanilang bahay. Kinaumagahan, gumawa ng maraming bagakay si Holyo, halos 100 piraso. Tumungo na ito sa bayan upang bumili ng lana para pangontra sa aswang. Pumunta na rin ito ng simbahan para humingi ng holy water. Mabuti na lang saktong may misa, kaya napasimba na lang si Manong Holyo. Naglalakad-lakad siya pauwi nang may napansin siyang kumpulan ng mga tao. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili upang silipin ito. Nang masilip niya ito, isang bangkay ng bata ang nakita niya. Wala na itong buhay. Warak din ang tiyan nito, katulad sa pagkakawarak sa nakita niyang baboy noong isang gabi. Napag-isip-isip niya na baka iisa lang ang gumawa nito. Tinanong niya sa ale kung ano ang kinamatay ng bata. Ayon sa kanya,
isang aswang daw ang may kagagawan kung bakit namatay ang bata. At ayon din sa kanya, may malaking sugat daw ito sa kanyang tiyan na halos ikamatay ng aswang dahil napuruhan daw ito ng mga kasama niya pero nakatakas. Nagulat siya sa kanyang narinig dahil siya mismo nakaranas makakita ng aswang. Kaya dali-dali siyang umuwi sa bahay. Baka anak pa niya ang isusunod na kukunin ng aswang. Nakahinga siya ng maluwag dahil maayos naman nang dinatnan niya ang kanyang pamilya. Nung mga araw ding yun, hindi niya muna inasikaso ang kanyang palayan. Inayos niya muna ang kanyang bubong na sinira ng aswang noong isang gabi. Sa bawat kanto ng kanyang bahay, pinaglalagay niya ang kanyang mga ginawang bagakay o matutulis na kawayan. Nagsabit na rin siya ng bawang sa bawat bintana at nilagyan na rin niya ng holy water ang kanyang kwarto. Pinaghahandaan nila ang pagdating ng aswang. Kinagabihan, naghihintay sila ng aswang pero walang aswang dumating. Halos mapuyat na sila kahihintay pero wala talaga. Hanggang sa nakatulog na lang sila. Mag-aalas 5 na ng madaling araw, nagising si Wolyo dahil pakiramdam niya may darating na aswang. Hindi niya na ginising ang kanyang mag-iina dahil pagod na rin ito. Kaya siya na lang mag-isang lumabas sa kanyang bahay para abangan ang aswang. Hawak-hawak niya ang bagakay o matulis na kawayan. May napansin siyang paika-ikang tao sa di kalayuan. Nilapitan niya ito at itututok na sana ang kanyang daladalang bagakay nang biglang napansin niya na si Paring Rumi pala iyon. Nagulat siya sa kanyang nakita. Siya ay may sugat sa tiyan at duguan ito. Kaya't dali-dali niyang binuhat si Paring Romy upang dalhin ito sa hospital. Hiniling na lang niya na umuwi sa kanyang bahay dahil mamamatay na ito. Agad namang dinala ni Manong Julio si Paring Romy sa kanyang bahay. Tumambad sa kanya ang mga patay na hayop na nagkalat sa loob ng bahay na lalong ikinagalit ni Manong Julio dahil ito ang mga nawawalang hayop na hinahanap ng mga tao. At doon niya napagtanto na aswang pala si Paring Romy dahil sa sugat nito sa kanyang tiyan. Nagbakasyon kaming magbabarkada sa isang lugar na hindi pa napupuntahan ng mga turista. Kaya napagpasyahan naming mag-rent ng isang sasakyan para anumang oras ay pwede kaming umuwi sa gusto namin. Medyo may kalayuan ito sa syudad. Halos 1 oras ang biyahe dito. Masukal ang dadaanan mo dahil malapit na ito sa bundok. Maayos naman kaming nakarating sa lugar na iyon dahil nga simentado ang mga daan. May usap-usapan daw na mayroon daw ditong sikat na hot spring sa lugar na ito. Kaya nagtanong-tanong kami sa mga taga rito
Nagtaka ang pinagtanungan namin dahil hindi nila alam kung saan ang hot spring. Nalungkot ako sa narinig ko dahil sabi ng katrabaho ko, ito daw ang pinakamagandang hot spring sa buong bansa. Kaya nagtanong-tanong pa kami sa ibang tao. Sa di kalayuan, may nakita kaming maliit na bahay. Yari ito sa pawid, kaya dumiretso na kami doon. May nakatira sa bahay, isang matanda. Sa tansya ko nga, mahigit 70 anyos na siya. Nang tinanong namin kung saan ba matatagpuan ang hot spring na iyon, nangatog ito sa takot. Para bang gusto kaming pigilan. Nag-aalinlangan itong sumagot dahil sa makulit kaming magtanong. Nagsalita na ito. Sabi niya, marami daw hindi maipaliwanag ang makikita mo doon kapag gabi. May kagkag na aswang daw ang nakitara doon malapit sa hot spring. Nagtawanan na lang kaming magkakaibigan sa narinig namin sa matanda. Sa isip-isip ko pa sa tandang kong to, maniniwala pa ako sa aswang. Kaya pinilit namin ang matanda na ituro ang daan papuntang hot spring. Nagmakaawa na rin kami, nasamahan na rin kami kahit sa paanan man lang ng bundok. Pumayag naman ito. Nang makarating na kami sa paanan ng bundok, muling nagpaalala ang matanda na huwag daw kaming magpapagabi at mag-ingat daw kami sa aming dadaanan. Tumango na lang kami bilang respeto sa matanda. Makailang minuto lang ang nilakad namin, narating na namin ang hot spring. Totoo nga ang sinabi ng katrabaho ko, para kang nasa paraiso. Ang ganda dito. Hindi na kami nagsayang ng oras. Inihanda na namin ang aming dala-dalang pagkain. Nagdala na rin kami ng konting alak para masulit na namin ang hot spring. Hindi namin namalayan na magkagabi na pala. Hindi pa kami naliligo sa hot spring na iyon. Napasarap kami sa inom. Naalala ko ang sinabi ng matanda, pero binaliwala ko na lang iyon. Pinaninindigan ko ang aking paniniwala na hindi totoo ang aswang. Kaya sinulit na namin ang gabi ding iyon. Lumangoy na kami. Relax na relax kami ng mga gabi ding iyon. Para kaming minamasahe ng tubig dahil sa ligamgam nito. Hindi namin namalayan na nawawala na pala ang isa naming kasamahan, si Juanito. Wala na ito sa tubig, kaya tinawag namin siya pero walang sumasagot. Maya-maya pa'y may sumigaw na isa naming kasamahan. Nakapanya pala sa ilalim ng tubig ang nawawalang kasamahan. Mabuti na nga lang may dala-dala akong maliit na kutsilyo. Sumabit ang mga paa nito sa mga damo sa ilalim ng tubig. Kaya dali-dali naming sinisid upang iligtas ito. Naihaw namin siya, pero wala na itong malay. Kaya dali-dali namin siyang inalis sa tubig. Unang ginawa namin para mawala ang tubig sa tiyan ay ang CPR. Pero hindi pa rin ito gumigising. Nataranta na kami kung ano ang gagawin namin. Kaya napagpasyahan na lang namin na bitbitin na lang ito papunta sa sasakyan para dalhin sa ospital. Nahirapan kami ng husto dahil sa bigat nito. Makailang hakbang lang kami nang biglang bumuhos ang malakas na ulan.
dahilan upang lumambot ang lupa. Mas lalong nahirapan kami dahil madulas ang daan at maputik pa. Mabuti na nga lang, kabilugan na ng buwan, kaya medyo maliwanag. Makailang hakbang pa nang biglang nabitawan ng isa naming kasamaan, si Juanito, upang mawala kami sa aming balanse. Bumagsak ang katawan niya sa lupa, kaya dali-dali namin kinuha ito. Nang kunin namin, nawawala na ito. Nagtaka kami dahil doon lang siya bandang bumagsak. Pero wala ang katawan niya. Sa isip-isip ko, baka nagising na ito at naalimpungatan lang at kung saan sana pumunta. Kaya hinanap namin siya. Sa di kalayuan, may naaninag akong isang anino malapit sa malaking puno. Nakatalikod lang ito. Pinuntahan namin ito. Baka si Juanito na yon. Habang papalapit kami, biglang lumalaki ang mga anino nito. Pero patuloy pa rin kami sa paglalakad. Nang makarating na kami, tinawag namin ito sa pangalan niya. Juanito? Juanito? Ikaw ba yan? Halika, uwi na tayo. Sigaw ng isa naming kasamahan. Nang lumingon ito, laking gulat namin. Isang matangkad na tao, malalaki ang mga tenga nito, kasing laki ng elepante. Lumalagakpak ang mga tenga nito sa sobrang laki at nakatawa lang ito. Magtataka ka dahil ang laking nilalang pero ang liit ng mga tao nito. Sa takot namin, takbuhan kaming magkakaibigan. Mabuti na nga lang, hindi ito sumunod. Nakatago lang kami sa may talahiban. Hindi pa kami aalis dahil hahanapin pa namin si Juanito. Maya-maya pa'y may taong paparating. Agad na iniyuko namin ang aming ulo para hindi kami makita. Tumatakbo ito papunta sa amin. Maya-maya pa'y huminto ang takbo. Biglang tumahimik ang paligid. Nanginginig na kami sa takot ng mga oras na iyon. Ipinagdadasal na lang namin sa Diyos ang aming kaligtasan. Habang nakayuko kami, biglang may humawak sa likuran ko. Napasigaw ako sa takot nang maramdaman ko iyon. Pero paglingon ko, si Juanito pala, hinahanap pala kami. Kwento niya, nagising siya noong bumagsak siya sa lupa. Kaya dali-dali siyang tumayo dahil sa pagkakaalam niya, wala siya sa lugar kung saan kami nag-iinuman. Agad siyang pumunta sa lugar na iyon. Pero tutuloy na sana siya nang biglang nagpakita ang isang malaking tao na may malaking tenga. Dahil sa takot niya, tumakbo ng tumakbo ito hanggang sa makalayo si Juanito sa nilalang. Nakatago lang siya sa isang malaking bato, kaya hindi siya nasundan. Mabuti na nga lang, nakita niya kaming tumatakbo rin, kaya sinundan niya kami. Habang nag-uusap kami, papalapit na sa amin ang aswang. Pumapagakpak ang mga tenga nito sa sobrang laki. Kaya tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makarating kami sa bahay ng matanda. Nagmamakaawa kami na papasukin kami sa loob. Pinapasok naman kami. Ininto namin sa matanda
kung ano ang nakita namin doon sa hot spring. Tama nga ang matanda. May kakaibang nilalang ang nakatira doon at lumalabas lang ito paggabi. Ayon sa kanya, isang kagkag na aswang ang tawag doon. Nakatira lang daw sila sa mga malalaking puno. Dugtong pa niya, hindi siya kumakain ng buhay na tao, pero marami itong mga patibong na nagkakalat sa lugar na iyon. Kumakain lang daw ito ng mga wala ng buhay. Doon na kami nagpalipas ng gabi sa bahay ng matanda. Kinabukasan, nagpaalam na kami sa matanda na uuwi na. Nagpasalamat na rin kami dahil kung hindi dahil sa kanya, baka nasundan na kami ng mga nilalang na iyon. Simula noon, hindi na ako lumalabas ng bahay kahit na may okasyon pa ito. Dahil ayaw ko nang makakita ng kagkag na aswang. Nasa labas kami ng bahay habang kumakain kami ng tanghalian. Nakaugalian na namin na kumain sa labas ng bahay tuwing tanghali dahil yun ang tradisyon ng aming pamilya. Wala pa masyadong tao doon sa lugar namin dahil hindi pa develop ang lugar na iyon kung saan kami nakatira. Isang guro sa elementarya ang aking ina, ngunit ang ama ko naman ay isang magsasaka. May 3 akong kapatid. Sapat lang ang kinikita ng mga magulang ko. Kasya na ito sa buong araw. Habang masaya kaming kumakain sa labas, may biglang dumating na bisita. Galing siya sa ibang bayan. Lumipat siya dahil mas maganda raw ang lugar namin. Nag-iisa lang ito. Nagtanong ito kung saan ba daw yung binibentang bahay. Itinuro ni ama kung saan ang bahay na binibenta. Ang bahay na iyon ay binenta ni Aling Pining dahil nag-migrate na sila sa Amerika. Medyo malakas pa ito. Sa tansya ko, 50 anyos na iyon. Habang nag-uusap si ama at ang bisita, napabaling ito ng tingin sa akin na para ba ito galit na galit. Hindi ko na iyon pinansin. Baka ganun lang siguro siya kung makatingin. Inihatid ito ni ama para samahan ang mama. Pero habang naglalakad ito, panay ang tingin niya sa akin. Pagkatapos ihatid ni ama ang mama sa pupuntahan niya, tinanong ko ang aking ama kung napansin ba niya ang mama na panay ang tingin ito sa akin. Sagot ni ama, may sakit pala ito. Kaya ganun na lang kung makakilos ito. Mga ilang buwan lang ang nakalipas, naging mag-close ang pamilya ko sa mamang iyon. Dahil sa kabaitan nito, panay ang hatid nito ng ulam sa bahay na ikinagusto ng pamilya ko. Pero ako lang ang hindi kumakain ng libre niyang pagkain dahil iba ang kutob ko sa mamang iyon. Para ba itong may lihim na tinatago? Nagagalit na nga ang ama at ina ko dahil sa hindi ko pagrespeto sa mamang iyon. Pero ipinagtatanggol pa ako ng mama sa mga magulang ko na huwag daw akong pagalitan dahil sa hindi ko pagrespeto sa kanya.
Pero hindi ko ito ikinatuwa dahil ang init-init ng dugo ko sa kanya. Pero naiintindihan naman daw ng mama. Isang gabi, inutusan ako ni ina na bumili ng asin sa tindahan. Dahil nakalimutan nilang bumili sa grocery. Medyo malayo din ang pupuntahan kong tindahan, pero okay lang. Dadaanan ko mismo ang bahay ng mamang iyon. Kaya kinabahan na ako ng mga oras na iyon. Patakbo akong pumunta sa tindahan. Para kahit papaano, kung hahabulin man ako ng mamang iyon, hindi niya ako maaabutan. Hindi ko alam kung bakit takot na takot ako sa taong iyon. Nang makarating na ako ng tindahan, binili ko na agad ang asin. Hindi na ako nagtagal pa dahil nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag. Kaya tumakbo ako ulit pauwi sa bahay. Habang tumatakbo ako, napatigil ako dahil may napansin akong tao sa taas ng puno. Nakalambitin lang ito na parang paniki. Tinitigan ko mabuti. Nagulat ako sa nakita ko. Isang malaking paniki. Butas-butas ang mga pakpak nito. Natakot na ako ng mga oras na iyon. Kaya saktong ihahakbang ko na sana ang mga paa ko para tumakbo. Nang biglang naapakan ko ang mga nakakalat na mga lata. Lumikha ito ng ingay kaya napalingon ito sa akin. Tumakbo ako ng tumakbo pabalik sa tindahan. Mabuti na nga lang, hindi ito sumunod. Ikwinento ko sa tindera ang nangyari, kaya tinawagan nila ang nanay ko. Nundo ako ni ama na may dala-dala itong itak. Para kahit papaano, mayroon kaming sandata. Pero nang binalikan ito ni ama, wala na ang malaking paniki sa puno. Nang minsang napadalo ang mama sa bahay, napansin ko ang kanyang tattoo sa may paa. Katulad ito sa nakita kong tattoo sa malaking paniki. Kaya napaisip ako na baka siya yung taong nakita ko na nakalambitin sa may puno. Sinabi ko ito sa mga magulang ko, pero ayaw nilang maniwala sa akin. Hindi ko na lang pinilit silang maniwala sa akin. Isang gabi, niyaya ng mama sina ama't ina dahil kaarawan niya. Mayroong kunting handaan, kunting salo-salo. Sinasama pa nga ako ngunit hindi na ako sumama. Nagdahilan na lang ako na masakit ang ulo ko. Kaya hindi na nila ako pinilit. Sinama nila ang mga kapatid ko at ako naman ay naiwan sa bahay mag-isa. Nakahiga ako sa kwarto ko nang may biglang kumatok sa pintuan. Agad ko nang pinuntahan para alamin kung sino ang kumakatok. Pero hindi ito sumasagot. Tawag ako ng tawag ng ilang beses pero wala talaga. Babalik na sana ako nang biglang pinipilit niyang buksan ang pintuan. Halos sisiraan niya ang lock nito. Kaya nataranta na ako ng mga gabi ding iyon.
takot na takot ako dahil mag-isa lang ako. Kinuha ko na agad ang cellphone ko para tawagan ang mga magulang ko. Ngunit may malaking problema. Walang signal. Kaya sumigaw na lang ako ng tulong. Ngunit malalayo ang mga kapitbahay namin. Kaya swerte na lang kung may makarinig. Pero wala talaga. Lalong lumalakas pa ang pagtulak sa pintuan. Kaya kinuha ko na ang malaking lamesa namin at inilagay sa pintuan. Pero patuloy pa rin ito. Gusto itong pumasok sa bahay. Ngunit lumipat ng pwesto. Nakita ko mismo. Gumagapang ito papunta sa bubong. Kaya iyak ng iyak ako. Pero patuloy pa rin ako sa pagsisigaw. Nang biglang paparting na sina ama't ina. Dali-dali kong binuksan ang mga pintuan. Nag-aalala ito dahil narinig nila ang pagsigaw ko. Kaya hindi na nila tinapos ang birthday party. Ikunento ko sa mga magulang ko ang nangyari. Kaya laking gulat nang marinig nila iyon. Nagsisisi rin ako dahil hindi ko sinunod ang mga magulang ko. Kung sumama lang sana ako, hindi ko yun naranasan. Kinaumagahan, nagwawalis ako ng tuyong dahon sa may bakuran nang biglang natanaw ko sa bubungan ang isang damit. Kaya sinungkit ko ito gamit ang mahabang kawayan. Nang makita ko ang mga damit, kinilabutan ako. Hindi ito damit ni ama't ina, pati mga kapatid ko. Katulad na katulad ito sa damit na suot ng mama noong isang araw. Habang nakatingin ako sa damit na sinungkit ko galing sa bubungan, bigla na lang lumitaw ang mama sa harapan ko. Kaya naitapon ko ang damit sa gulat. Dali-dali akong tumakbo papunta sa loob ng bahay. Sinilip ko sa may bintana. Nandun pa rin ang mama sa labas. Kinukuha niya ang damit na naitapon ko. Maya-maya pa'y pinuntahan ito ni ama. Pinakinggan ko ang kanilang pag-uusap. Ayon sa mama, nilipad daw ng hangin ang kanyang damit. Kaya napunta ito sa bubungan namin. Pero hindi ako naniniwala dahil siya ang gumambala sa akin noong isang gabi. Isa na dito ang kanyang tattoo sa paa at ang damit na naiwan sa bubungan. Sinabi ko na lahat sa mga magulang ko pero hindi talaga sila naniniwala na aswang ang mamang iyon.